Ngayon, bukas at magpakailanman. May mga pagkakamali at maling desisyon tayo sa nakaraan na bunga ng matinding pangangailangan sa buhay. Madalas itong iniuugnay sa kasabihang, ang taong nagigipit sa patalim ay kumakapit. Ngunit dumarating ang panahong pinagsisisihan din ang mga naging bunga ng maling paraang ito. Lalo na kapag ang biktima ay nalalantad sa kahihiyan at eskandalo. Naku po, halimbawa na yung mga viral at trending video sa social media. Pagsisisi, pagbangon at pagbabago. Yan ang tanging solusyon. At kung paano ito ginawa ni Weng, sundan natin ang nakakaintriga niyang kwento na pinamagatang My Ex-Wife. Lako na yan. Uy, bakit ganyan ang suot mo, ha? Ang nipis! Kulang na lalabas yung kaluluwa mo. Tayo lang naman nandito sa bahay, Lay. Tayo lang. Pwede ba? Nakakahiya kay ina. Grabe ka. Oh. Ay, nako. Takpan mo ng tuwalya yung katawan mo, ha? Nga pala, yung tatay mo ba, natawagan ka na. Mukhang kailangan yata ng pera para doon sa school ng kapatid mo. Sa akin si Papa yung sahod ko, Lay. Akala ko ba malaki ang kita mo sa call center? Wala ka bang naitabi? Mahal din po kasi ng pamasahe ko sa pagpasok. Yung kinikita mo dyan sa mga paninda mo. Huwag mo sabihing walang natira doon. Nako, iba na panahon ngayon, ha? Kailangan konting sipag, konting tiyaga pa talaga dahil, nako, habang malakas ka, kailangan kumakayod ka. Halos wala na nga akong tulog. Kumita lang ako na extra. Tsaka, pinapaikot ko kasi yung pera ko dun sa paninda ko. Kaya sana'y... Ano kaya sanay? Aba, ibigay mo muna. Alangan man tumigil sa pag-aaral yung kapatid mo. So... Siya. Pasensya ka na. Yung hirap kasi hindi naman ako makatulong sa'yo. Huwag kang mag-alala. May awa din ng Panginoon. Tayo ay makakaluwag-luwag din. Hello, what up? What's up yun, Ate Kim? Ganun din yun. Buti gising ka pa. Oy, buti nga gising pa siya, pero ikaw tinan mo, gising na gising yung katawan mo. Pwede ba? Ayus-ayusin mo yung pananamit mo. Mamaya, imbitahin mo na naman yung apo ko. Kakarkarag mo na naman sa labas. Tigilan nyo na yan, ha? Lola naman. What wrongs? Tumawag kasi yung manager namin. Sobrang kailangan nila ng tao. Naisip ko, isama ko si Wing. Malay mo, magustuhan niya yung trabaho na alok namin. Trabaho? Uy, trabaho! Huwag ka nang aarte-arte pa, ha? Grasya na lumalapit sa'yo. Oh, ano ba yung trabaho niyan? Sa bar. Pwede kang kumita 10,000 gabi-gabi. 10,000? 10,000? Ay! Weng, ilang taong ka noong lumuwas ka mula sa probinsya? Kaka-20 ko pa lang po nung Saan probinsya ka galing? sa Quezon Province. Sa Quezon. Bakit ka pumayag magtrabaho sa bar noon? Kasi nakita ko po yung talent fee per day Ay! doon. Naano ka sa pera, ha? Ate, hindi ko talaga kaya. Wala ka naman ibang gagawin. Kakanta ka lang naman. Tapos kung may customer, hindi mag-table-table ka. Lahat ng mga tips na makuha mo, sa'yo mo pupunta lahat yun. Maliban pa yung sa sahod sa kanta. Pasensya na, ate. Uuwi na lang po ako. Bakit? Lahat ba ng mga babae nagtatrabaho sa bar, mababa pa? Hindi. Ano kasi, ate? Lahat ng mga lalaki nagpupunta dito, malulungkot sila. Dahil sa amin, hindi may karamay sila. Yun ang mahalaga. Yung feeling nila na pwede silang maging wasak or truth sa sarili nila, they became real men. Kapag nagtatrabaho ka sa bar, hindi ka lang basta sumasayaw, hindi ka lang basta kumakanta.
nakakatulong ka pa sa kapwa mo. At kumikita ka pa. Oh, is it amazing or it is amazing? Pag-iisipan ko muna, te. Huwag ka na mag-iinarte kasi. Subukan mo na lang kasi kahit isang buwan. Oh, kung ayaw mo, edi umalis ka. Pero isa lang mapapromise ko sa'yo. Kikita ka talaga ng bongga. Drew! Drew! Madam Weng! Si Wing, si Drew? Si Wing. Drew Wing. Oh, hindi ka ba magti-table ngayon? Madam, hindi naman ako nagtitable ng babae. Beer lang po sa akin. Okay na ako. Yan si Drew, naku, ang bait niyan. Wala pang binabasos rito yan. Tsaka, naku, ang lakas mag-iwan ng tip yan. Ay, Drew, si Wing, bago kong recruit. Weng, Bakit? pansin ko kasi parang kanina ka pa nilalamig. Hindi ka ata sanay sa suot mo. Salamat. Ay, you're a things talaga. Ano? Ay, ibig ko sabihin, bagay talaga kayong dalawa. Drawing. Drawing. Parang ginuhit talaga kayo ng tadhana. Ikaw talaga, madam. Oh, Wing ha, alam mo na, sign na yan na pwede ka na magtrabaho dito. Ay, Drew, kunan mo na kita ng... Beer. Beer Beer, lang o, po, sige. madam. Thank you. Diyan muna kayo ha. Sige. Kahit puno ng pag-aalinlangan, itinuloy na rin ni Weng ang pagtatrabaho sa bar bilang singer para masuportahan ang kanyang pamilya sa probinsya. Pero ang pangako niya sa sarili, hindi niya kailanman ibebenta ang kanyang katawan para lang kumita ng pera. La, Oh, wala, ito yung ipadala mo kina tatay. salamat ha. Pero teka muna, wala na ring laman yung tangke ng gas natin. Ano, ibabawas ko na yan dito? Opo. Tsaka dyan na lang din po kunin yung pambili ng bigas. Salamat dito, Apo, ha? Nga pala, kamusta ang trabaho mo? Sanay ka na ba dun sa pakanta-kanta? La, alam mo naman, dun sa... Ay, sandali lang, ha? Sino kaya ito? Lo! Ano? Ha? Bakit yun lang sinabi ngayon lang? Ay, nako. O sige, hindi na bale. Gagawa kami ng paraan ni Weng. O, tawag kayo ha, kung ano mangyari. Ay, nako. Bakit la? Anong nangyari? Si Bunso daw ay na-dengue. Nasa ospital ngayon. Kailangan daw ng 50,000. Baka naman meron ka dyang naitabi. 50,000? Wala akong ganun kalaking pera la. Kim, baka naman meron ka dyang naitabi na pwedeng ipahiram. May pera ako dito. Kaso, kailangan ko rin to bukas. Naku naman, huwag kang mag-alala, Iha. Kasi gagawa ng paraan si Weng para mabayaran ka. Hindi ba, Apo? Oo, ate Kim. Ay, naku, salamat sa Panginoon. Sige ha, magbibihis lang ako. Sasabay ako sa inyo palabas, ha? Oh, ay. Wait. Alam ko na ayaw mo to. Pero may kilala akong pwede makatulong sa'yo. Kaso, yun lang nga. Alam mo na, hindi ka palit. Para maipagamot ang kanyang kapatid na tinamaan ng dengue, napilitan si Weng na sikmurain ang pagbibenta ng sariling katawan kapalit ng mabilisan at malaking halaga.
Mabuti naman at pumayag ka na rin. Alam mo, akala ko hindi na ito mangyayari. Paano ba gusto mong magsimula ako? Gusto mo pa na mabagal? Pabilis? O gusto mo ng gulutan? Nung una po, syempre, parang takot po. May takot kasi probinsyana po ako eh. Oo Bago nga, pa kaya lang po nga. ako sa Manila. So, Oo. parang takot po ako sa lahat ng mga nangyayari. Pero malakas lang po talaga yung loob ko. Kaya sumugal na po ako. Araw-araw ko sumusugal. Pero deep down inside of you, Hindi ko po siya gusto. talagang lumalaban, yung kaloob-looban mo talaga. Opo. Pero inisang tabi ko po kasi yun kasi kailangan nga po. Kailangan ng family mo. Opo. Para patuloy na masuportahan ang kanyang pamilya, pumayag na rin si Weng na mangibang bansa para maging isang entertainer. At sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, isang lalaki ang naging daan para magbago ang takbo ng kanyang buhay. Saglit mo. Welcome back! Sakit lang yun, Ate Kim. Hindi, welcome back! As in, welcome back lang! Uy, gusto ka na? Pabalita ko, mayaman ka na daw ngayon. Eh, sana nga. Eh, lahat naman ng inipon ko sa Singapore, pinambayad ng lahat ng bills namin. So, babalik ka na ba dito magtrabaho sa bar? Hindi pa ba? Bago to ah. Magkano to? Uy, bisita ko yan! Dito bayaran ka. Kaya huwag ka nang umarte pa. Lasing ka lang! Kuya! Manong, masyado na kayo nag-iinit. Iligo nyo na lang yan. Bakit ka ba nakikialam? Ano ba? Bastos ka na eh. Talado ka! Raulo ka. Boss, pakikuha na to. Lasing na. Okay ka lang? Talado ka! Boss! Kuha na to! Okay ka lang? Okay lang ako. Malayo to sa bituka. Pasensya na kayo ah. Napipikon lang talaga ako kapag may babaeng binabastos. Kakilala na tayo dati. Drew? Weng. Oh! Drew! Wait! Drew! Wait! Magmula noon ay naging matalik na magkaibigan na sina Drew at si Weng. Hanggang sa ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi na rin sa pag-iibigan. Kailan mo bang balak pakasalan itong apo ko? La, Apa, para na rin kayong namumuhay na mag-asawa, nakatira kayo sa isang bubong, ba't hindi nyo nalang sulitin? Para hindi naman nakakahiya dun sa ating Panginoon at saka dun sa mga kapitbahay natin. Yun naman ho talaga yung plano namin eh. Pero sa ngayon po kasi, nag-iipon pa ho kami. Tsaka syempre gusto ko rin ho mabigyan ng magandang kasal si Weng. Eh, hindi naman importante ang pagiging enggrande ng kasal. Ang mahalaga, yung may basbas ang inyong relasyon. Aba, nung panahon namin, hindi pwede yan. Hindi kami pwedeng hawakan ng lalaki hanggang hindi kami hinaharap sa simbahan. parang di naman yun yung sinabi ni Lolo noon. Hoy, narinig ko yan, ha? Kayo talaga mga bata kayo, hindi ko na kayo maintindihan. Yung nga. Mahal, kailangan nating umuwi. Kasi pasok pa ako. Sa tinawagan ako natin yung kailangan natin ako sa bar. Mahal, Hmm. pwede bang
Pwede bang huwag ka na pumasok? Bakit? May pupuntahan ba tayo? Problema ba? Wala naman. Sige. May message ko na lang si Ate Kim. Hindi, mahal eh. Ang ibig ko kasi sabihin, huwag ka nang pumasok sa bar. Marami naman ibang trabaho dyan eh. Ako, magsisipag ako lalo. Dodoble kayod kung kailangan. Nakakaya mo ba yung trabaho ko? Mahal, hindi. Hindi sa ganun. Pero kasi, nahihirapan lang ako gabi-gabi na naiisip ko na ang daming lalaki doon na pinagpapantasyahan ka. Mahal, kumakanta lang naman ako doon. Mahal, alam ko. Alam ko naman na wala kang ginagawang masama eh. Sila ba? Yung mga lalaki doon, kontrolado mo ba yung mga utak noon? Hindi mo naman alam kung gaano kasama yung mga iniisip nila sa'yo eh. Lalo na pagka-table mo sila o kumakanta ka. Mahal, alam mo namang sa'yo lang ako. At akin ka lang. Gusto ko ganun tayo mahal kasi mahal na mahal kita eh. Dahil sa pakiusap ni Drew, tumigil sa pagtatrabaho sa bar si Wayne at naghanap ito ng ibang mapapasukan. Pero sa kanyang pagtigil, muli naman silang sinubok ng pandemya. La? Nagbigay ng ayuda si Kapitan. Anong gusto mong lutuin ko? Bumili na rin ako ng vitamins para di tayo mahawaan sa virus na yan. La? Mahal. Net, hihina ka pa? Parating lang. Si Lola, asan? Nasa kwarto ata, may ginagawa. Baka nakaidlip. Oo nga. Kamusta yung paghahanap mo ng trabaho? Tanggap ka ba? Wala pa rin mahal eh. Lahat ata nagbabawas ng tao ngayon. Pero bukas, susubukan ko yun sa kumpanya ng kaibigan ko. Sabi niya, naghahanap daw sila ng extra driver. Sana. Mahal. Pasensya ka na. Kung wala man lang ako matulong ngayon, inalis pa kita sa bar. Mas wala rin man pala ako maaambag. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kaya natin to basta't magkasama tayo. Lahat magagawa natin, Salamat, mahal. Sobrang salamat. Oo! Bawal! Bakit naman? Baka magka-virus ka. Meron naman ah. Gusto mo talaga. I love you, virus. I love you. I love you too. O, sige na. Ayusin ko lang mga pagkain. Oh, Sige sige mo na si Lola, ha? Okay, sige. Ay. La? Ano nangyari na? Han! Kasakit pa yata ang lola mo. Opo. Oh, yun, siya ang nagpalaki sa'yo eh, di ba? Opo, si lola ko Ay, po naku. talaga. Si Anong kasing, paano na? Paano ng racket? Anong ginawa mo? Salamat, Ate Kim, ha. Pabayaran ko agad to. Sensya ka na ha, kung yan lang yung napahiram ko. Alam mo naman, lahat tayo apektado nitong pandemic. Naiintindihan ko naman, ate. Kaya nga nahihiya akong lumapit sa'yo, eh. Hindi ko na kasi talaga alam saan ako kukuha ng pambayad ng ospital ni Lola. Alam ko naman, sino-sino pa ba yung magtutulungan kundi tayo-tayo lang. Magpapasalamat na lang tayo na mas malakas ang corona ng lola mo kaysa coronavirus. That's why you have to smile. Sobra ka na naman sa ate.
Mayos lang ba? Eh, di ba nawalan din ng trabaho si Drew? Saan kayo kumukuha ng panggastos niyo? Ayun, sa ipon namin. Naubos na rin ngayon. Gusto mo ba ng trabaho? Trabaho yun, te. Kaya mo ba magkubad sa video? Yung sa internet, yung panunuorin ka nila, hindi naman magagalaw yung katawan mo eh. Panuorin ka lang nila sa cellphone. Tapos, magbibigay sila sa'yo ng pera. Dahil wala nang maisip na ibang paraan para kumita ng pera noong pandemic, pinasok ni Weng ang paggawa ng masiselang online adult content kahit palabag ito sa kanyang kalooban. Hanggang sa Mahal! Mahal! Hindi ginagawa mo? Wala. Wala. Di totoo nga yung sinasabi nila, no? Na binibenta mo yung mga malalaswang videos mo online? Magpapaliwanag ako. Ano pa yung papaliwanag mo, Weng? Kitang-kita ng dalawang mata ko kung anong ginagawa mo. Ano? Wala ka na ba talagang respeto sa sarili mo? Mapapakain ba na respeto yung pamilya ko, ha? Mababayaran ba na yung buwis nila sa ospital? Weng, maraming ibang paraan. Tulad ng ano, ha? Sabihin mo nga sa akin! Bakit, Drew? Nakahanap ka na ba ng trabaho, ha? Ilang buwan na ba tayo umaasa sa utang, ha? Ilang umaga na ba tayo nag-aabang para dyan sa ayuda na yan? Weng, puro ka dahilan. Bakit ba hindi mo maintindihan? Dahil hindi ko kaya! Hindi ko maintindihan kung ano yung ginagawa mo! Weng, kung alam mo lang kung gaano kasakit! Ang sakit-sakit isipin na libo-libong lalaki ang nagpapantasa sa babaeng mahal ko! Malibhasa ka sa iniisip mo lang ang sarili mo! Yung pride mo! Yung kahihiyan mo! Ay ako! Ha? Alam mo ba kung gaano kasakit yung masakit yung dignidad ko? Ah! Nandidiri ka ba sa akin? Kahit ako naman eh. Di ako proud sa ginagawa ko, Drew. Kaya maiintindihan ko kung galit ka sa akin ngayon. Weng, hindi naman ako galit sa'yo eh. Galit ako sa sarili ko. Kasi kung nabigyan lang sana kita ng magandang buhay, alam ko namang hindi mo gagawin yan eh. Pinili ko yung ginawa ko. Pinili mo yun kasi yun yung buhay na binigay ko sa'yo. Pero hindi ikaw yung nagbigay ng buhay sa akin. Ginawa ko yung ginawa ko. Dahil buhay ko yun. Pinili ko dahil may choice ako. Mahal kita. At ilang beses kong pinag-isipan bago ko gawin yung mga sexy videos na yun.
Pero sana maintindihan mo, Drew. Pamilya din ako. Si Lola nasa ospital. Lahat sila pasan ko. Weng, naiintindihan ko. At lahat iniintindi ko para sa'yo. Pero ako, Weng, nasaan ako? Nasaan ako dyan sa buhay mo? Sabi mo sa akin, Weng, nasaan ako? Kaya nga pinapalayan kita eh. Ano? Dahil ayoko lang masaktan ka. Ayaw mong masaktan ako. Ano itong ginagawa mo sa akin ngayon? Ano yun, Weng? Ganon-ganon na lang ba? Kapag ayaw mo na, pag nahihirapan ka na, iiwan mo na lang ako. Nasaan yung mga pangako natin? Ha? Diba sabi mo, makakaya natin lahat basta magkasama tayong dalawa? Mahal kita. Mahal na mahal kita. Pinapalaya kita dahil mahal kita. Akala ko ba gusto mo magkapamilya? Ang sabi mo sa akin, ako na lang ang lalaking mamahalin mo habang buhay. Ang sabi mo sa akin, bubuo tayo, gagawa tayo ng maraming anak. Anong nangyari, Weng? Akala ba? Kaya mo ba magkapamilya sa akin? Sa katulad ko? Eh kung magkaanak tayo. Tapos mapanood nila yung mga sexy videos ko. Tingin mo ano magiging reaksyon nila? Ikakahiya din nila ako. Sorry, Drew, pero para sa atin din naman to eh. Bakit hindi tayo magsimula ulit? Hindi pa naman huli ang lahat para tumigil ka dyan, di ba? Di ba, mahal? Tanggapin mo pa ba ako? Tinatanong pa ba yan? Hindi mo na kailangan tanungin yan. Kasi mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Weng. Kahit anong mangyari. Tatanggapin at tatanggapin pa rin kita. Mahal kita. Tumatawag. Hello? Ha? Ano nangyari? Si Lola diniretso na sa ICU. Thank you. Kailangan ko kasi ng 300,000 para mailabas si Lola sa ospital. Lumubo kasi yung bill niya simula nung pinasok ko sa ICU eh. Wing, wala na talaga ako mapapahiram sa'yo. Kahit magkano lang ate. Eh kung gusto mo talaga, kaya mo namang kitain yan eh. Ano po? Eh may naghahanap ulit ng video. Interesado ka pa ba? Pasensya na. Pero hindi nagagawa ng ganyan si Weng. Makinig na kayong dalawa. 200,000 kada video.
kung makatatlo kayo, o di ba? Okay na okay. Kaso ang gusto, hindi lang ikaw mag-isa, dapat may kasama. Ano, Drew? Kaya mo ba? Makinig nga kayong dalawa. Pag-isipan nyo. Para to sa lola nyo. Ludukin nyo nga yung mga pride nyo. Meron pong isang kliyente na nag-offer sa akin ng 200,000. Ang gusto po is merong partner na napilit ko po siya. Kasi nga po, parang sobrang instant money po kasi ng 200,000. Kasi galing pa po kami sa walang-wala kasi nag-pandemic nga po. Tama pa ba itong ginagawa natin? Bakit? Ano bang mali sa ginagawa natin? Katawan naman natin to ah. Ang importante, wala tayong naagrabyadong tao. Nailabas nga natin si Lola sa ospital dahil dito eh. Bakit kinakaya mo pa rin ba to? Hindi naman sa ganun. Iniisip lang naman kita eh. Ito pa talaga ang gusto mo? Basta binabayaran tayo ng malaki. Nabubuhay tayo. Si Lola, pamilya ko, hindi na importante kung ano yung gusto. Dahil walang hiya-hiya sa taong walang pera. Adult content ang tawag. So, ibig sabihin, Nagbebenta po kami ng mga nude photos talaga and videos. La? La? Ano to? Ano to? Kung hindi sa akin sinabi ni Kagawad, hindi ko malalaman na bold star ka na pala. Nakakahiya ka kung sino-sinong lalaki nakakakita ng katawan mo. Bakit naman ho ako mahihiya? Pinapakain tayo ng paghuhubad ko. At masaya ka na nun? Ha? Ang laswa-laswa? Hindi niyo ba alam na kasalanan sa Diyos yung ginagawa ninyo? Wala naman akong choice, Le! Lahat kayo tinambak niyo sa akin yung problema! Ngayon kumikita ako ng pera para sa inyo, para kina nanay, para kina tatay, para sa mga kapatid ko! Tapos ngayon ako pa yung dapat mahiya! Wengdangan mo lang ang iniisip ko. Matagal na akong walang dangal na! Simula nung pinilit niyo ako magtrabaho dito sa Maynila, inalis niyo na sa akin yung dangal ko! Inalis niyo na rin lahat ng pangarap ko! Kung kaya't okay lang sa'yo, napabuhay mo yung katawan mo. Katawan ko to, La. Ito na lang yung meron ako. Kaya gagawin ko kung ano yung gusto ko dahil katawan ko to. Ito na lang. At sa tingin mo, pag-aari mo pa rin ang katawan mo.
Hindi mo ba alam na sa bawat lalaki na nakakakita ng katawan mo, unti-unti mo binibigay sa kanila, pira-piraso ang katawan mo, hanggang sa maubos ka, walang matitira sa'yo. Pati pagkatao mo. Hindi ako perpektong lola. Pero hindi ako demonyo. Nakikita ko ang paghihirap mo. Nakikita ko yung pagod mo. At alam ko ayaw mo yung ginagawa mo. Ginagawa mo lang yan para sa mga kapatid mo at para sa akin. Pero kahit magdil-dil tayo ng asin at hindi tayo kumain ng ilang araw, huwag mo lang gagawin yung gagawin namin yung para sa'yo. Dahil mahal kita. Mahal ka namin. Dahan-dahan lang. Wing! Traps! Antayin niyo ako. Ate Kim, bakit? May nagpapatanong kasi kung gusto niyo ulit gumawa ng adult content videos, mas malaki yung alok ng pera. Ang mausap. Wala. Hindi natikim. Tsaka, napag-usapan na rin naman namin ni Drew na hindi na namin gagawin yan. May maayos na rin ho akong trabaho. Hindi na namin kailangan yan, Ate Kim. Are you sure? Sigurado ka? Paano kung mangangailangan ulit kayo ng pera? Pwede naman kayo mag-ipon muna. May ipon na rin ho kami. Patapos na rin naman si Bunso sa pag-aaral. At saka alam mo, malakas ang kita ng apo ko. Kaming dalawa nagtitinda. Kaya tigil-tigilan mo na yung inaalok mo. Huwag ka naman demonyo. Grabe naman tula. Demonyo agad? Aba, ano yung gusto mo? Diyos ah. Ikaw lang. Ano ako? Ako demonyo? Hindi, baka gusto yung gumawa ng adult content videos. Grabe. Pati ikaw, Lola. Oo nga, Bibiro lang. Si Lola. Bibiro lang. Tara na lang. Kaya mo na yan. Mahal? Mahal, tara na, kakain na tayo. Habang mainit ang kanin. Ito na. Teka. Huwag ka na. May naayos lang ako. Ah. Uy! Okay. Uy! Ano yan? Ha? Uy, ayoko magbubad. La! Teka, magbibideo lang ako. Hindi ba? Sabi natin wala ng video-video. Ano ba naman kayo? Tigilan na ninyo yan. Di ba napag-usap? La, relax. Okay, relax ka lang. Magbibideo lang ako. Yun lang. Ano ba kasi yan? Bakit biglang-bigla ka nag-video-video? Para dito. Mahal. Will you marry me? Sagot! Sagot! Siyempre naman, I do. Ganda. Mahal na mahal kita. Anong maiiwan mo sa kanilang advice? Siyempre po na
parang laban ka lang sa buhay mo, pero piliin mo palagi yung mapapabuti ka. Isipin palagi yung mga tamang desisyon sa buhay. Thank you so much. Salamat po. Okay. Pinangatawanan ni Weng ang pagbabago ng kanilang buhay ni Drew. Tinalikuran ng isang sitwasyon na magiging pangit na halimbawa sa kanilang mga anak at bago pa mapilad sa kahihiyan ang kanilang pamilya. Hindi maiiwasang husgahan sila ng maraming tao dahil sa kanilang pagkakamaling ito. Pero nagsisi, bumangon at nagbago at sabay na hinarap ang isang maayos na pamumuhay. Mga ka-millennials ko, Gen Zs at Gen Alphas, walang perfect na tao sa mundo natin. But we have a perfect God na handang magpatawad at tumulong sa ating pagbabago. Ngayon, bukas at magpakailanman. Gumawa ka ng Friendster account. Malay mo, dyan mo na mahanap yung Prince Charming mo. Iba na nga yung pangalan, iba pa yung picture. Pre, panluloko na yan. Kailangan nilagay mo yung ganyang picture para dumagsa yung mga girls. Ba't kailangan mong sabihin na engineer ka? Pinalitan ko lang yung pangalan ko. Eh ikaw, buong pagkatao mo, pati picture mo sa Friendster, pinalitan mo! From poser to forever